Nakabantay pa rin ang Office of Civil Defense sa Bagyong Doming. Makakausap po natin ngayon si Mr. Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po, si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood po. Okay. Well, sir, ano po ba yung update sa monitoring ninyo nitong Bagyong Doming? So far, sa official na datos natin, Audrey, ngayong umaga or as of last night, sa kabutihang palad po, ay walang naiulat pa mga towards incident tungkol dito sa Bagyong Doming. Bagamat sa datos natin, Audrey, ay meron pa rin ng mga nangyaring mga pagbaha dahil doon sa habagat, itong mga nakarang araw, last week pa, itong mga nangyaring pagbaha doon sa Barm, sa Maguindanao, ay yun pa yung nasa ulat natin. Pero ito, direktang epekto po nung Bagyong Doming ay wala pa po na ipaparating sa atin na mga ulat ng mga naapektuhan at saka nung mga apektado nga po na lugar. Okay, well, naging malakas po ba ito at posible po ba itong tumama sa anumang bahagi ng kalupaan ng ating bansa? Yung Bagyong Doming ay lumihis naman siya, papaakyat nga po, so hindi ito direktang nakaapekto. Pero yung mga pag-ulan po ay dahil po napalakas nito or parang hihilang bagat at saka meron din siyang trough o extension ng bagyo na yun yung nagpaulan sa ilang lugar, lalo na sa Visayas at saka sa Mindanao, ganun din sa atin dito sa Metro Manila, tapos kasama pa siyempre yung mga localized na thunderstorm. Pero direktang epekto po, wala pong direktang epekto yung Bagyong Doming. Okay, bukod po dito sa Bagyong Doming, sinabi niyo nga po kanina, nung nakaraan linggo pa, naka-apekto na sa ilang lugar sa ating bansa itong habagat. Ano po yung mga aksyon at tulong na naihatid naman po ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan? Sa ating po mga kababayan, tuloy-tuloy naman po, unang-una po, nag-proposition kasi nung resources natin, yung mga pagkain, yung mga non-food items, mga manpower at saka resources, doon po sa mga naapektuhan noong habagat o yung mga localized thunderstorms, umabot ito actually kasi ng mga 17,000 naapektuhan doon. So, naasikaso naman po ito in terms of kanilang mga pagkain at saka ganoon din po yung mga ating mga tauhan doon sa mga ating lokal na pamahalaan at ganoon din doon sa mga regional offices. So, yung mga nag-evacuate po noon or actually hindi naman po talaga sa loob ng evacuation centers kundi mga lumikas dahil lang doon sa pagbaha ay naasikaso naman po in terms of the food and non-food items. Nahirapan po ba yung mga tauhan ng regional office ng OCD, lalo na doon sa mga lugar na binaha, sa pagtulong sa ating mga kababayan dahil nga po sa sitwasyon? So far, Audrey, wala namang naiulat sa atin ng mga challenges o kumbaga paghihirap na naranasan nila, lalo po medyo mabilis naman pong humupa yung mga baha doon at saka wala naman din pong naiulat na sa kabutihang palad po, wala naman pong naiulat na mga casualty o yung mga naapektuhan o injured o kaya mga nawawala ay wala naman po. Alright, bilang panghuli, Sir Juni, ano po yung paalala ninyo sa ating mga kababayan ngayong pumasok na yung habagat season sa ating bansa? Opo, ngayon nga po na dineklara na ng DOST Pag-asa na habagat season na po. Una siyempre, yung mga pagbabantay natin, yung alerto dun sa mga abiso ng Pag-asa, ng DNR-MGB, ng OCD, ng LDI-LG, at ang mga lokal na otoridad lalo na po, kailangan na mababantayan natin yun. Yung mga pag-ulan, dulot ng iba't ibang weather system, dapat mabantayan natin yun, lalo na po kung yung lugar natin ay alam natin na mabilis bumaha. So makinig lang po sa mga abiso at saka otoridad po para at least alam natin kung eksaktong gagawin natin. Well, maraming salamat po, Mr. Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.